Noong mga panahong hindi pa naaabot ng kalsada at kuryente ang mga baryo, payak ang kabuhayan ng mga tao. Isa roon si Manuel, isang binatang naglalako ng asin at bawang. Araw-araw niyang tinatahak ang maalikabok na daan at maririnig ang bigat ng kanyang mga yabag habang pasa ng bayong. Isang hapon, huminto siya sa bahay ni Aling Nena. Maririnig ang boses ng matanda na may halong pag-aalala. "Manuel, salamat at nakarating ka. Eto, kukuha ko ng asin at bawang. Hindi pwedeng maubos ito sa bahay namin." "Oo, Aling Nena. Heto po, isang salop ng asin at 3 bawang. Lagi po ako magdadala para hindi kayo maubusan." Mahigpit ang hawak ng matanda sa mga binili. Saka siya muling salita. "Mabuti na lang at ikaw ang naglalako, iho. Hindi biro ang panahon ngayon. Marami na raw ang hindi nakakauwi kapag lumalalim ang gabi." "Napapansin ko nga po, Aling Nena. Lalo na kapag dumaraan ako sa may gubat. Para bang may mga matang nakamasid. Pero kailangan ko pa rin magpatuloy. Mas mabigat ang gutom kaysa sa takot." Pagkatapos ang maikling usapan, nagpatuloy si Manuel sa paglalakad. Sa kanyang likod, lumalalim ang hapon at kasabay nito ang katahimikan ng baryo. Ang tanging kasama niya ay ang bigat ng bayong at ang bulong ng mga tao tungkol sa mga nilalang na gumagala kapag sumasapit ang dilim. Kinahapunan, habang naglalakad si Manuel papunta sa kabilang sitio, biglang dumilim ang langit. Mula sa malayo, narinig niya ang mahinang kulog na unti-unting lumalakas. Ang hangin ay nagdala ng malamig na dampi at maya-maya lang bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa si Manuel at ramdam niya ang bigat ng bayong sa kanyang balikat. Sa gitna ng ulan, napansin niya ang isang maliit na kubo na nakatayo sa gilid ng gubat. May ilaw ng lamparang kumikislap mula sa loob. Wala na siyang ibang masisilungan, kaya't nagpasya siyang lumapit at kumatok. "Magandang gabi po. Pwede po bang makisilong? Malakas ang ulan at baka magkasakit ako sa daan." Maya-maya, bumukas ang pinto ng kubo. Isang mag-asawang matanda ang sumilip at sa likod nila'y isang dalagang payak ang anyo. Ang mga mukha nila ay maputla, ngunit mababakas ang kabaitan sa kanilang mga mata. "Halika, iho. Huwag ka nang magtagal sa ulan. Pumasok ka at magpatuyo." Pinapasok siya ng pamilya at inalok ng tuyo at banig na mauupuan. Ang init ng lampara ay nagbigay ginhawa matapos ang ginaw ng ulan. Ang dalaga ay tahimik na naglagay ng tuwalya sa kanyang balikat. "Maraming salamat po. Ako nga po pala si Manuel. Hindi ko po akalaing may bahay pa pala rito. Nakatulong po kayo ng malaki sa akin." Bihira ang dumaraan dito, iho. Pero mabuti na lang at nakarating ka. Dito ka muna magpalipas hanggang huminto ang ulan. Habang sila'y nag-uusap, napansin ni Manuel ang kakaibang katahimikan sa paligid ng kubo. Wala siyang marinig na kuliglig o kahit ano sa paligid. Tanging hampas ng ulan sa pawid ang nagbabalot sa gabing iyon. At sa kanyang dibdib, unti-unting sumisiksik ang pakiramdam na may hindi pangkaraniwang lihim ang pamilyang nagsilbing kanlungan niya. Sa loob ng kubo, pinainom nila si Manuel ng mainit na kape. Habang nakaupo siya, hindi na maiwasang mapansin ang kakaibang kilos ng pamilya. Ang lamparay nasa gitna ng hapag at sa liwanag nito, kapansin-pansin ang maputla nilang balat at ang kanilang mga matang tila laging mailap. "Salamat po sa inyo. Hindi ko akalaing may tao pa pala rito sa gilid ng gubat. Ang akala ko'y puro kakoyan na lang ang naririto." "Kaunti na lang ang mga naninirahan dito. Marami pa ang lumipat sa bayan. Kami na lamang at ang aming anak ang natira. Ako nga pala si Ramon.
Ang asawa ko si Rina at ang kaisa-isa naming anak na si Lira. Tumango si Manuel, ngunit napansin niyang sa tuwing makahawakan niya ang bayong ng bawang at asin, bahagyang nag-iiwas ng tingin ng mag-asawa. Ang dalaga naman, tahimik lang na nakatingin sa kanya. Wari may nais sabihin ngunit pinipigilan ng sarili. Pasensya na po kung naistorbo ko ang pamilya mo. Ang paninda ko, asin at bawang. Baka mabasa kasi sa ulan at masira. Ito na lang din ang tanging kabuhayan ko. Ito po ang bumubuhay sa pamilya ko. Pagkarinig nito, saglit na nagkatinginan ng mag-asawa. At tila may lihim na kanilang pinag-uusapan sa loob ng kanilang mga mata. Mabilis nilang binaling ang usapan. Mabuti na lang at napadpad ka rito. Malayo ang susunod na baryo at delikado ang daan kapag gabi. Oo nga, Manuel. Madilim na rin at delikado ang gubat. Maraming mga mababangis na hayop ang lumalabas lalo na kapag gabi. Si Manuel ay nagpasalamat at ipinagpatuloy ang pag-inom ng kape. Ngunit sa kanyang isipan, unti-unting lumalalim ang tanong. Bakit tila ba may takot ang mag-asawa sa simpleng asin at bawang na kanyang dala? At bakit sa kabila ng kanilang kabaitan, may aninong bumabalot sa katahimikan ng kanilang tahanan? At parang isang pahiwatig ang sinabi ni Mang Ramon. Lumalim ang gabi at ang ulan ay hindi pa rin tumitila. Sa loob ng kubo, nagpatuloy ang katahimikan. Si Manuel ay nakahilig sa banig. Pinagmamasdan ng kumikislap na apoy ng lampara. Ngunit kapansin-pansin, ang mag-asawa at ang kanilang anak na dalagay hindi sumabay sa kanya sa pagkain. Nang inilabas niya ang tinapay, tuyong isda ng kanyang baon. Hindi po ba kayo kakain? Kanina po kayong abala sa akin. Meron po akong dalang baon para hindi na po ako lalong makabala sa inyo. Kain po tayo. Ngunit walang sumagot. Saglit na nakayuko ang mag-asawa. Bago nagsalita si Mang Ramon. Manuel, may isang bagay na dapat mong malaman. Ang tahanang ito at ang pamilyang iyong nasilungan ay may pasa na sumpa. Napatingin si Manuel sa kanila. Hindi agad nakapagsalita. Ang dalagang anak ay maigpit na humawak sa kamay ng kanyang ina. Anong ibig niyong sabihin? Nakikita namin na mabuting ang tao, Manuel. Kaya meron kaming ipagtatapat. Matagal na naming hinihintay na merong mapadpad dito na kagaya mo. Hindi namin ginusto ang kapalarang ito. Ngunit ang lugar na ito ay pinamumunuan ng isang matandang nilalang, isang pinuno ng mga aswang. At sa kanyang utos, lahat ng naninirahan dito ay kailangang sumunod. Nanginginig ang tinig ng matandang babae, pati ni Mang Ramon. Ang mga mata naman ng dalaga ay puno ng lungkot, tila matagal nang nagtatago ng lihim. Kaya kami naiiba, Manuel. Hindi lahat ng tulad namin ay pumapatay. Labag sa kalooban namin ang sumunod sa utos ng aming pinuno. Pero hindi kami makaalis dito. Sumpa ito na hindi namin matakasan. Nanlamig ang katawan ni Manuel sa narinig. Ang pamilyang kanlungan niya ngayong gabi, sila mismo ang nilalang na pinakanatatakutan ng kanyang baryo. Ngunit sa kanilang mga tinig at mata, nakita niya hindi galit, kundi pangungulila at pagdurusa. Matapos ang pagbubunyag, binalot ng katahimikan ng kubo. Si Manuel ay nanginginig, ngunit nanatili sapagkat wala siyang ibang masisilungan. Ang pamilya, bagaman aswang, ay tumingin sa kanya na para bang sila man ay biktima rin ng isang sumpa. Kung ganun, bakit niyo po ako pinatuloy? Hindi ba't bawal para sa inyo na may estrangherong makapasok? Totoo, ang aming pinuno ay nag-utos ng bawat dumaraan ay dapat isuko.
Ngunit hindi na namin kayang sundin. Mas gugustuhin na naming isugal ang aming buhay kaysa muling dumungis ng dugo. Napansin ni Manuel ang paraan ng pag-iwas ng kanilang mga mata sa bayong ng bawang at asin. Kung aswang nga kayo, bakit hindi kayo natatablan ng paninda ko? Natatalaban kami, iho. Ngunit hindi tulad ng iba. Ang bawang at asin ay nagpapahina sa amin. Ngunit hindi kami naglalaho. Kaya't hindi namin magagamit iyan bilang pananggalang ni hindi namin kayang lumapit ng matagal. Ikaw lamang. Ikaw ang makakagamit niyan laban sa kanila. Dahil sa gabing ito, paparating sila. Ramdam ko na mga yapak sa dilim. Si Manuel ay napatingin sa kanyang paninda. Ang simpleng asin at bawang na kanyang ipinagbibili, ngayon tanging magiging sandata sa harap ng panganib. Ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa, sapagkat kasama niya ang pamilyang nilamon ng sumpa, ngunit handang lumaban sa sarili nilang lahi. Lumalim ang gabi. Sa labas ng kubo, humina ang ulan, ngunit lalo namang bumigat ang katahimikan. Si Manuel ay nakaupo, hawak ang supot ng asin at mga pirasong bawang. Ang pamilya na may nanatiling hindi mapakali. Wari alam na ang mangyayari. Bakit wala man lang huni ng kuliglig o aso? Para bang patay ang paligid? Iyan ang udyat, Manuel. Kapag nawala ang lahat ng tunog sa gabi, naroon na sila. Sa bubungan, narinig ang paggapang ng mga kuko at ang mga panginginig ng pawid sa bigat ng mga yabag. Mula sa labas, dumagundong ang tinig ng mga nilalang. Ibigay niyo sa amin ang estranghero. Utos ng ating pinuno. Walang makakatanggi. Nanlaki ang mga mata ni Manuel. Agad niyang pinadburan ng asin ang bungad ng pinto, habang ang bawang ay inilatag sa paligid. Ang pamilya ay nakatayo sa likod niya, hindi makalapit sa paninda, ngunit handang harapin ang sariling lahi. Hindi ka namin ipapahamak kahit pa kaharapin namin ang mga tulad naming walang awa. Sumabog ang malakas na kalabog sa dingding ng kubo. Halos mabuwal ito. Ang mga kuko'y kumaskas sa kahoy at ang paligid ay napuno ng galit na alulong. Si Manuel lamang ang may pananggalang, ngunit kasama niya ang isang pamilyang nilamon ng sumpa na ngayoy pipiliing lumaban kaysa magtaksil. Sa bawat saglit, lumalakas ang mga kalabog sa dingding ng kubo. Ang pawid ay halos mabunot at ang kahoy na dingding ay umuuga sa lakas ng pagtulak mula sa labas. Sa loob, si Manuel ay nakapwesto sa pinto, hawak ang supot ng asin at bawang, habang ang pamilya ay nakatayo sa kanyang likod, handang sumuway sa sarili nilang lahi. Ibigay niyo na ang estranghero. Alam niyo na ang utos ng ating pinuno. Kung tatanggi kayo, kayo ang unang wawasakin. Sumagot si Mang Ramon. Mababa ang tinig ngunit matatag. Hindi namin isusuko ang taong ito. Hindi lahat ng kagustuhan ng pinuno ay dapat sundin. Hindi na kami alipin ng dugo. Muling yumanig ang kubo. Kasunod ang halakhak ng mga nilalang mula sa labas. Malutong at nakakapangilabot. Kung gayon, pare-pareho kayong mamamatay. Hindi kayo makakatakas sa kapangyarihan ng ating pinuno. Dungapo ang tingin ni Manuel kay Lira, na natiling tahimik ngunit mariin ang hawak sa braso ng kanyang ina. Kung hindi niyo ako ipapahamak, lalaban ako. Hindi ako papayag na mamatay ng hindi man lang sumubok. Ang asin at bawang ko, ito ang pananggalang natin. Kung ganun, Manuel, tayo'y magtatagumpay. Sapagkat takot sila mismo dyan sa mga dala mo. Sa iglap na iyon, bumigay ang isang maliit na bahagi ng bubong
at lumusot ang mahabang kamay na may matutulis na kuko. Agad na nagwisik si Manuel ng asin pataas at sa pagtama nito'y narinig niya ang hiyaw ng isang halimaw sabay atras sa dilim. Ngunit hindi pa tapos. Ang mga yapak sa paligid ng kubo'y dumami. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng mababang alulong. Wari isang hukbo ang nag-aabang ng tamang sandali upang wasakin ang kanilang kanlungan. Matapos ang alulong at kalabog, biglang bumigat ang katahimikan. Wari na pa akong oras mula sa labas ng kubo, isang tinig ang sumambulat. Malalim, malamig, at puno ng kapangyarihan. Hindi ito ordinaryong boses. Ito ang pinuno ng mga aswang. Matagal na kayong nagtatago. Akala niyo ba'y hindi ko alam ang inyong pagtataksil? Ilang taong ko nang tinitiis ang inyong pag-iwas sa mga utos ko. At ngayon, isang estranghero ang inyong kakanlungin. Umalingaw-ngaw ang tinig na parang alon na gumuguhit sa loob ng dibdib ng bawat nakikinig. Si Manuel ay kinilibutan. Ngunit mas nakita niya ang panginginig sa mga balikat na mag-asawang nagpatuloy sa pagtayo sa kanyang tabi. Matagal na namin pinasan ang sumpa na ito. Ilang inosente na ba ang nawala dahil sa utos mo? Ilang gabi na ba naming pinipikit ang aming mga mata? Pilit binabaliwala ang sigaw ng mga biktima. Hindi na namin kaya magdagdag pa ng kasalanan. Tumawa ang pinuno, isang halakhak na walang init, walang habag. Kasalanan? Wala kayong karapatang magsalita ng ganyan. Ang dugo ang ating pagkain. Ang laman ang ating ginhawa. Kung hindi kayo makakasabay, dapat sana'y nagpakain na kayo sa akin noon pa. Kung kami man ay sumpa, hindi namin nakayaang maging gaya mo. Ang mga bata, ang mga walang laban, hindi sila dapat maging handog para sa iyo. Sa loob ng kubo, nanahimik si Manuel. Pinagmamasdan ng bawat salita. Kita niya ang galit ng pinuno. Ngunit higit pa ron, nakita niya ang tapang ng pamilyang handang ipaglaban ang kanyang buhay, kahit kapalit ng kanila. Kung ang utos mo ang kininang mahina, hindi iyon kapangyarihan. Kasakiban iyon. Hindi ako papayag. Kung kailangan ko lumaban gamit ang panindang ito, gagawin ko. Mahigpit na yung hinawakan ang bawang at asin. Ang dalagang si Lira, sa kabila ng takot na kumapit sa kanyang mukha, ay nagsalita. Mababa ngunit matatag ang tinig. Kung ganitong ating wakas, hindi ka nag-iisa. Ang sumpa naming pamilya ay hindi nangangahulog ang wala na kaming kaluluwa. Mas gugustuhin kong sumama sa iyong laban kaysa maging alipin ng kasamaan. Muling nagsalita ang pinuno. Mas malapit na, kasabay ng mabibigat na yapak. Bawat hakbang ay tila nagpapayanig ng lupa. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa mismong dingding ng kubo. Ibigay niyo na siya. Ngayon na. O lahat kayo'y tatapusin ko bago sumikat ang araw. Sumulyap si Manuel sa pamilya. Nakita niya ang kanilang pangamba. Ngunit higit pa roon ang kanilang pasya. At sa gabing iyon, sa isang mumunting kubo sa gilid ng gubat, ipinanganak ang isang alyansa. Isang taong armado ng asin at bawang at isang pamilyang aswang na handang magtakwil ng sarili nilang lahi. Ang kalaban nila, ang mismong pinuno ng gabi. Sa labas ng kubo, nanggagalit ang mga nilalang. Ang kanilang mga alulong at kalbog ay halos dumurog sa kahoy na dingding. Ngunit sa loob, habang pinipigil ng matandang lalaki ang pinto at binabantayan ng kanyang asawa ang siwang ng bintana, isang tahimik ngunit mabigat na usapan ang naganap. Bakit nyo ginagawa ito para sa akin? Maaari nyo naman akong isuko at tapos na ang lahat. Hindi kayo mapapahamak. Kung isusuko ka namin, Manuel, mas lalo kaming mapapahamak, iho.
Hindi sa kanilang kamay, kundi sa bigat ng aming konsyensya. Matagal na kaming bihag ng sumpa. Kung ngayon kami lalaban, hayaan mo magsimula iyon sa'yo. Napatingin si Ramon kay Lyra. Sa kanyang mga matay, may bakas ng luha. Ngunit hindi iyon dahil sa takot, kundi galit at pagkasuklab sa kapalarang inaatang sa kanilang pamilya. Simula pagkabata, pinipilit kong paniwalaan na normal kaming pamilya. Ngunit bawat gabi, naririnig ko ang mangiyak sa dilim. Ang mga bangkay na iniwan ng pinuno at ng kanyang mga tauhan. Gusto kong tumakas. Manuel, gusto kong makita ang mundong wala sa ilalim ng sumpang ito. Kung gayon, bakit hindi kayo umalis? Hindi ganon kadali. Ang hangganan ng sityo ay binabantayan. At bawat hakbang palayo, tila ba may bigat na pumipigil. Haring ang mismo lupa ay hindi kami tinatanggap. Kaya dito kami nananatili, nagtatago, nagdurusa. Sandaling nanahimik ang lahat. Tanging kalabog mula sa labas ang maririnig. Humugot ng malalim na hininga si Manuel bago muling nagsalita. Sa baryo namin, laging sinasabi ng matatanda, walang sumpa na hindi kayang putulin ng tapang at paninindigan. Kung totoo ang mga sinasabi ninyo, hindi kayo masama. Biktima rin kayo. At kung makakaligtas tayo ngayong gabi, pinapangako kong tutulungan ko kayong makawala sa lugar na ito. Napatingin si Lyra kay Manuel. At sa gitna ng kaguluhan, may munting ningning na sumilay sa kanyang mga mata. Ang ningning ng pag-asa at higit pa roon, ang damdaming hindi niya inaasahang mararamdaman sa isang estranghero ngayon lamang niya nakilala. Kung makakaligtas tayo, Manuel, tutulungan mo ba kami na makaalis dito? Kahit saan. Basta malayo sa lugar na ito. Kung iyon ang kagustuhan nyo at kabayaran sa pagtatanggol nyo sa akin, oo, pangako Lyra. Sa labas, muling lumakas ang kalabog at ihaw ng mga halimaw. Ang kanilang oras ay nauubos na. Ngunit sa loob ng kubo, sa maikling sandaling iyon, nagtagpo ang dalawang kaluluwa. Ang isa'y alipin ng sumpa. Ang isa na may dala ang tanging pananggalang laban dito. Sa pagitan nila, nabuo ang pangakong magiging ilaw sa gitna ng dilim. Habang patuloy ang ingay ng mga aswang sa labas, nagsalita si Mang Ramon. Mabigat ang kanyang tinig, halos hindi maitaas, ngunit puno ng paninindigan. Manuel, makinig ka sa akin. Kung sakaling hindi kami makaligtas ngayong gabi, may isa akong pakiusap. Isama mo si Lyra. Ilayo mo siya sa lugar na ito at huwag mo siyang pababayaan. Napatingin si Manuel. Gulat at nahihirapan. Si Lyra na may agad na nagsalita. Nanginginig ang tinig. Ama, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko kayo iiwan. Kung mawawala kayo, mawawala rin ako. Anak, pakinggan mo ang tatay mo. Binigyan na kami ng sumpa. Huwag mo nang hayaan ikaw naman ay mabaon sa parehong kapalaran. Kung may pagkakataong kang lumaya, tanggapin mo iyon. Humigpit ang kapit ni Manuel sa supot ng asin. Tinitigan niya ang mag-asawa at nakita niya ang kanilang mga mata. Hindi ang panghihina, kundi ang lakas ng pag-ibig sa anak na pilit nilang inililigtas. Kung gayon ang kagustuhan niyo, pangako, isasama ko siya. At kahit anong mangyari, hindi ko po siya pababayaan. Napaluha si Lyra, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, tumingin siya kay Manuel. At doon, sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang sinag ng pag-asa at ang posibilidad ng buhay sa labas ng gabi. Sumiklab ang pinakamalakas na kalabog. Ang bubong ng kubo ay halos mabunot. At mula sa siwang ng dingding,
ay sumilip ang mga mata na nanggagalit ng mga halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, pumutok ang tinig ng pinuno ng mga aswang, mas malapit na kaysa kailanman. Isang hininga na lang ang pagitan ng buhay at kamatayan nyo. Ibigay nyo ang estranghero at maaaring makaligtas pa ang pamilya mo, Lira. Napatingin si Manuel sa dalaga, ngunit bago pa siya makapagsalita, sumabat ang matandang lalaki. Malakas ang kanyang tinig, bagamat nanginginig ang kanyang katawan. Hindi namin siya isusuko. Kung ito ang huli naming gabi, tatapusin namin ito sa paraan ng pinili namin. Sa isang iglap na iyon, biglang bumigay ang isang bahagi ng dingding. Pumasok ang tatlong aswang. Ang kanilang mga kuko'y kumikislap sa liwanag ng lampara. Agad na sumugod ang matandang lalaki. Pinakawalan ng kanyang anyo, mahahabang kuko, matatalim ng ngipin, ngunit nakatuon sa mga kalaban, hindi sa tao. Kasabay nito, mabilis na kumilos si Manuel. Kumuha siya ng dakot-dakot na asin at ibinato sa dalawang aswang na sumusugod. Sa pagitan nito, umalingaw-ngaw ang hiyaw ng mga nilalang. Napaatras at nagliyab ang kanilang balat na para bang sinusunog ng apoy. Huwag kayong lalapit, mamamatay kayo. Sige, subukan niyo. Si Lira naman ay kumapit sa ina, habang si Manuel dinudurog nito ang bawang na hawak niya at inihalo sa supot ng asin. Ang hangin ay napuno ng matapang na amoy at ang mga halimaw ay nag-aatubili sa paglapit. Ngunit ang pinuno hindi natitinag. Sa halip, bigla siyang sumulpot sa bungad ng kubo. Mataas, matipuno. Ang kanyang mga balat ay parang usok na gumagalaw sa bawat hakbang. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Hindi niyo ako mapipigilan ng asin at bawang. Ako ang ugat ng sumpa. Ako ang gabi mismo. Bumigat ang hangin at ang mga halimaw sa paligid ay nag-atungal sa iisang tinig. Ngunit sa loob ng kubo, nakapwesto si Manuel. Hawak ang paninda niya ngayon ay naging sandata at sa tabi niya, ang pamilyang handang sumuway sa kanilang sariling lahi. Kung gabi ka nga, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang lakas ng araw na nakatago sa simpleng asin at bawang. Sa mismong saglit na iyon, nagsimula ang tunay na laban. Ang kubo ay naging larangan ng dugo, sigaw at apoy ng tapang. Sa pagbagsak ng dingding, pumasok ang pinuno ng mga aswang. Ang kanyang katawan ay mas matangkad kaysa sa karaniwang tao. Ang balat ay itim na parang usok na gumagalaw sa ilalim ng buwan. At ang kanyang mga matay, nagliliyab ng pulang apoy. Ang kubo'y tila lumilit sa kanyang presensya. Wala kang laban sa akin, batang manglalako. Ang asin at bawang mo ay parang alikabok lamang sa akin. Binitawan ni Manuel ang isang supot ng asin at sa kahinagisan ng pinuno. Tumama ito sa dibdib at nagliyab ang balat ng nilalang, ngunit hindi ito umurong. Sa halip, ngumisi ito. Isang ngisi ng halimaw na walang takot sa sakit. Masakit, oo. Ngunit hindi sapat para ako'y pabagsakin. Sa likuran ni Manuel, sumugod ang matandang lalaki at babae. Nakipagbunos sa dalawang aswang na pilit pumapasok. Ang kanilang mga kuko ay nagbabanggaan at ang loob ng kubo'y napuno ng ingay ng halakhakan at hiyaw. Samantala, si Lira ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Manuel, hawak ang lampara. Manuel, huwag kang bibitaw. Ang bawat patak ng asin ay nagpapahina sa kanila. Hindi ka nag-iisa. Sumugod ang pinuno. Mabilis kaysa sa inaakala ni Manuel. Halos mahagip siya ng mahabang kuko. Ngunit nagawa niyang umatras at ibinato ang bawang na nadurog niya sa kanyang palad. Tumama ito sa mukha ng pinuno.
at sa unang pagkakataon na paatras ito, umungol ng galit. Hindi ako susuko. Kung katawan mo ang gabi, ako ang umaga na tatapos sa dilim mo. Bumilis ang laban. Ang pinuno'y paulit-ulit na sumalakay at bawat galaw niya ay kayang dumurog ng tao. Ngunit si Manuel, bagamat hindi sanay lumaban, ay ginamit ang bawat butil ng asin. Bawat piraso ng bawang na tila apoy na sumusunog sa balat ng halimaw. Sa bawat tagumpay na atras ng pinuno, lalo naman nag-uumalap ang sigaw ng mga aswang sa labas. Ngunit malinaw sa lahat, hindi sapat ang mga karaniwang paraan upang tuluyang mapabagsak ang pinuno. Kailangang may higit pa. Patuloy ang sagupaan. Ang pinuno ng mga aswang ay sumalakay muli. Halos mabiyak ang lupa sa bawat yapak. Si Manuel, hingal na hingal, ay halos maubos ang asin at bawang sa kanyang mga kamay. Sa bawat atake, napapaatras siya hanggang sa halos madikit sa dingding ng kubo. Pagod ka na, bata. Hindi magtatagal, luluhod ka rin sa dilim. Sumugod ito at sa pag-iwas ni Manuel, nadurog ang lampara na hawak ni Lira. Kumalat ang apoy at sa pagbugso ng liwanag, tumama ito sa katawan ng pinuno. Sa unang pagkakataon, napasigaw ito ng matindi. Ang usok sa kanyang balat ay biglang kumulo at parang natutunaw. Liwanag! Natatakot ka sa liwanag! Namangha si Lira, pati na rin ang kanyang mga magulang. Hindi nila ito alam sapagkat ni minsan walang nakasubok magdala ng apoy laban sa kanilang pinuno. Lahat ng nabiktima ay natakot, tumakbo at nabigo. Ngunit si Manuel, dala ng aksidente, natuklasan ang lihim na hindi nila kailanman nakita. Hindi, wala kayong karapatan. Ako ang gabi. Ako ang kadiliman. Habang nagsisigaw ang pinuno, mabilis na kumilos si Manuel. Kumuha siya ng bawang at isinilid sa apoy ng lampara. Pagkatapos ay inihagi sa pinuno. Ang bawang na nasunog sa liwanag ay parang palaso ng araw. Tumama sa dibdib ng halimaw at nag-iwan ng malalim na paso. Hindi pala sapat ang bawang o asin lang. Kailangan itong samahan ng liwanag. Napaatras ang pinuno, nanginginig sa galit at sakit. Sa labas, ang mga aswang ay paluhod. Waring nadama rin nila ang sugat ng kanilang pinuno. Sa loob ng kubo, muling sumigaw si Manuel. Hindi bilang naglalako, kundi bilang mandirigma ng gabing iyon. Kung gabi ka, ako ang ilaw na magwawakas sa iyo. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng pinuno habang bumubuluwak ang usok sa kanyang balat. Ang kanyang galit ay nagpaalog sa lupa at ang mga aswang sa labas ay nagsiluhod, umaalulong sa sakit. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa sirang dingding, 3 halimaw ang biglang sumugod papasok. Agad humarang ang matandang babae, hawak ang isang kahoy na nabali mula sa pinto. Sa kabila ng edad at sugat, pinakawalan niya ang lakas na matagal niyang itinatago. Walang makakalapit sa anak ko. Sumugod ang isa sa kanyang ina. Kumakaway ang matatalim na kuko. Tumama ito sa kanyang balikat at ang dugo'y kumawala. Ngunit bago pa siya bumagsak, sa kanyang taglay na lakas, naitusok niya ang kanyang matatalim na kuko sa dibdib ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang hiyaw nito bago bumagsak sa lupa. Ina! 2 pang aswang umatake. Si Lira ay napasigaw, ngunit sa isang iglap, niyakap siya ng kanyang ina. Inilayo sa hagupit ng isa pang kuko. Siya mismo ang tumanggap ng galos sa likod habang ang anak ay nailigtas. Huwag kang lalapit. Lira, mabubuhay ka. Kasabay nito, si Manuel at si Mang Ramon ay patuloy na nakikipagbuno.
Ang matanda'y nakikipagsabayan ng kuko at ngipin sa isa pang aswang, habang si Manuel ay humarap mismo sa pinuno. Hindi sapat ang asin at bawang mo. Ako ang gabi, hangal! Ngunit hindi umurong si Manuel. Kinuha niya ang natitirang bawang, dinurog sa kanyang palad at isinilid sa nagbabagang apoy mula sa lampara. Ang liwanag at usok ay sumabog, tumama sa dibdib ng pinuno. Umalingaw ang kanyang hiyaw, mas malakas kaysa dati. Kung gabi ka, ako ang liwanag na tatapos sa iyo. Sa huling bugso, kumuha si Manuel ng isang sanga. Binalot ito sa tela at isinawsaw sa apoy. Naging sibat ng liwanag at sabay ng pagbuhos ng asin mula sa kanyang bayong, isinaksak niya ito sa dibdib ng pinuno. Sa sandaling iyon, sumabog ang apoy at usok. Binalot ang buong kubo. Ang pinuno'y napaatras. Nagliyab ang kanyang buong katawan. Pero pilit pa rin pinaglalabanan na sakit na nararamdaman mula sa apoy. Hanggang siya'y tuluyang bumagsak na patuloy pa rin ang hiyaw. Ang mga aswang ay nagsisigaw bago rin naglaho. Bumagsak na parang alikabok sa sahig. Ang mga nasa labas ay nanghina. Isa-isang naglaho sa dilim ng kagubatan. Ngunit sa loob ng kubo, ang tanawin ay hindi tagumpay lamang. Ang matandang babae nakaluhod, sugatan at duguan. Yakap si Lira na umiiyak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga matay nanginginig, ngunit nanatiling matatag. Tapos na anak, ligtas ka na. Si Manuel, hingal na hingal, ay lumapit sa kanila. Nakita niya ang dugo sa sahig, ang sugat sa balikat at likod ng ina ni Lira, at ang panghihina ng matandang lalaki na halos di makatayo. Hindi pa tapos para sa inyo. Hindi ko hahayaang dito kayo bumagsak. Iyo, may mga laban na hindi na para sa amin. Ang natitiray para sa inyo. Sa gabing iyon, sa gitna ng abo at usok, tapos na ang laban. Laban sa pinuno. Ngunit nagsisimula pa lang ang huling pakikipaglaban ng pamilya. Hindi na laban sa halimaw, kundi laban sa oras. Pagkatapos ng nakabibinging hiyaw ng pinuno at ng abo niyang tinangay ng hangin, unti-unting bumalik ang katahimikan. Wala nang alulong, wala nang kalabog. Ngunit sa loob ng kubo, hindi katahimikan ang iniwan, kundi ang bigat ng pagkawala. Si Mang Ramon ay nakaluhod, sugatan at hingal. Halos hindi na makagalaw. Sa tabi niya, ang kanyang asawa na nakasubsob sa kanluan ni Lira. Duguan ang balikat at likod mula sa sugat na tinamo niya sa pakikipaglaban. Si Lira ay nakatitig sa kanyang mga magulang, nanginginig at humahagulgul. Ina, ama, tapos na ang laban. Ligtas na tayo. Kaya't bumangon na kayo. Huwag niyo akong iwan. Ang matandang babae hinaplos ang pisngi ng anak. Sa kabila ng sakit, ngumitis at mahina ngunit may lambing. Anak, hindi na namin kayang sumama pa. Ang hininga namin ay mauubos na. Pero ikaw ay may bagong buhay na naghihintay. Si Mang Ramon ay pilit tumayo, lumapit at ipinatong ang kamay kay Manuel. Iyo, tuparin mo ang aking habilin. Isama mo si Lira. Ilayo mo siya sa lugar na ito. Huwag mong hayaang maging bihag siya ng sumpang sumira sa amin. Si Manuel, hawak pa rin ang lampara, ay napalood sa tabi nila. Ang kanyang mga matay puno ng luha at bigat ng pangako. Pangako, hindi ko siya pababayaan. Isasama ko siya at ilalayo sa lahat ng ito. Hindi na siya babalik sa dilim. Ang matandang babae ngumiti muli.
Hinawakan ng kamay ni Lira at inilipat ito sa kamay ni Manuel. Ang kanyang tinig ay halos pabulong na lamang. Salamat, iyo. At mahal kong anak, mabuhay kayo sa liwanag. Kasabay ng pagbitaw ng kanyang huling hininga, pumikit siya sa bisig ng anak. Ang matandang lalaki na may sumunod, na payuko at sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Naiwan si Lira, nakalahod sa pagitan ng kanyang mga magulang. Humahagulgol sa sakit ng pagkawala. Ngunit sa kanyang tabi, si Manuel ay nakatayo, matatag at handang akuin ang pangako. Sa gabing iyon, nawala ang dalawang magulang, ngunit may bagong pagsilang. Isang simula para kay Lira at Manuel. Dala ang bigat ng nakaraan at ang apoy ng pag-asa para sa hinaharap. Sumikat ang unang sinag ng araw. Ang gubat na kagabi puno ng alulong at lagim, ngayon tila payapa, malinis at muling humihinga. Ang mga abo ng pinuno at kanyang hukbo ay wala ng bakas. Tinangay ng hangin. Ngunit sa gitna ng kagubatan, isang kubo ang nanatiling guho, patunay ng laban na naganap. Lumabas si Manuel. Hawak ang bayong na ngayon halos wala ng laman. Sa kanyang tabi, si Lira. Nakapulupot ang kumot ng kanyang ina. Mahigpit na yakap ang alaala ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga matay pulang-pula sa iyak. Ngunit sa ilalim ng luhay, may apoy ng paninindigan. Lira, oras na para umalis. Wala nang ligtas para sa atin dito. Ngunit sa labas, baka may pag-asa. Napatingin si Lira sa silangan, kung saan tumaas ang araw. Sa kanyang isipan, bumalik ang huling tinig ng kanyang mga magulang. Mabuhay kayo sa liwanag. Pumikit siya sandali at nang muling dumilat, tumango siya kay Manuel. Isama mo ako, Manuel, kahit saan, basta malayo sa gabi. At magkasabay silang naglakad palayo sa sitio. Ang kanilang mga aninoy humahaba sa liwanag ng araw, tanda ng bagong simula. Ngunit sa di kalayuan, sa ilalim ng makakapal na puno ng kagubatan, may dalawang mata ang sumilip, nanonood, nagmamasid. Hindi pa tuluyang naglaho ang banta. Ang gabi tinalo nila ngayong araw, ngunit ang dilim ay marunong maghintay. Sa bawat dilim ng gabi, may mga nilalang na nagtatago sa anino. Ngunit sa gabing iyon, sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan, napatunayan na hindi lahat ng sumpay kailangan sundin at hindi lahat ng nakatali sa dilim ay masama. Ang tapang ng isang estranghero at ang pagmamahal ng isang pamilyang pilit lumaban sa sumpa ay nagbukas ng liwanag na pumunit sa gabi. Si Manuel, isang hamak na naglalako ng bawang at asin, ay nakatagpo ng lakas na hindi inaasahan. Si Lira, anak ng mga aswang na lumaban sa kanilang pinuno, ay natutong tumindig sa kabila ng pagkawala. At ang kanilang magulang, iniwan man sila ng katawan, naiwan ng aral na ang tunay na lakas ay nasa pagpili ng tama, kahit pa kabaliktaran ng sarili mong lahi. Ang kwento nila ay nagpapaalala na minsan hindi sapat ang bawang o asin upang talunin ang dilim. Ang tunay na panlaban ay tapang, paninindigan, at ang liwanag ng pag-ibig at sakripisyo.